Hello mga kasari, magandang araw po sa ating lahat. Isang maulan na hapon po sa ating lahat. So for today's video guys, magpa-price update tayo. Price alert to para sa Nescafe Classic 20 grams. Madami pa din po kasing nalilito mga kasari. Kapag may bumibili dito sa store, ang sinasabi pa rin nila, pabili nga po ng Nescafe 25 grams. So ako, alam ko sa sarili ko na wala ng 25 grams dahil yung dating 23 grams, 'di ba 25, naging 23 grams, ngayon 20 grams na lang po. So, kahapon kasi mga kasari, namili kami ni partner, nagpamanggahan kami kahapon. Hindi na lang ako nag-vlog para mabilis kaming makauwi at hindi na rin hassle kasi baka kakadukot ko ng cellphone sa bag, yung mga pera na dala ko, medyo malaki pa naman yung dala ko kahapon dahil namili din tayo ng sigarilyo. Alam niyo yung punan sa sigarilyo, talagang libo. So, baka kapag hablot-hablot ko sa bag, maglaglag ng hindi ko namamalayan yung mga perang dala ko. Kaya sabi ko, hindi na lang ako magbablog. So, ayun. Una naming pinuntahan guys, nagpunta kami sa... Bali, nagtry kaming mag-withdraw sa 7-Eleven. Kasi nga, medyo malaki na yung laman ng GCash natin. Kailangan natin ng cash on hand. Kaso, hindi naman available. Nakita namin sa video, ang haba ng pila. So, sabi ko, doon na lang tayo sa kabila. So, ang ginawa namin, namili muna kami guys sa Pure Gold. At ito yung resibo kahapon sa Pure Gold. Bale, ito ay mga konting chichirya, delata, biskuit, at ano pa ba? Yun lang guys, battery. Kailangan ni partner ng battery. So, naka 1,185 yung pinagbayaran namin. At meron akong isang item, which is itong Nescafe Classic 20 grams. Hindi ko alam na tumaas pala ito ulit. So, from bentahan ko dati na 25 pesos, naging 27 pesos. Ngayon po, ang bentahan ko na po nitong 20 grams na Nescafe Classic ay 29 pesos na po. So, dapat ita 30 pesos ko siya kasi yung, I think yun yung tamang presyuhan. Pero naisip ko guys na okay na ako sa tubo na 2.5. So, ibigay ko na kay customer yung piso na iaano ko. So, ginawa kong 29 pesos. Yung ating Nescafe Classic 20 grams. Hindi na po siya 25 grams. Ang alam pa rin kasi ng mga customer, ito ay 20 grams, 25 grams pa din. So, nakakapanlumo, nakakagulat. Kasi guys, ito, na-check ko lang yung... Alam niyo naman, lagi ko sinashare sa inyo na i-check niyo yung resibo. Syempre, ina-apply ko din yan sa sarili ko. Ako mismo yung nagsasabi sa inyo, 'di ba? So, pag-check ko ng resibo pag uwi, nagulat ako kasi maglalagay ako ng price tag dito. Kasi, ang iniisip ko, baka maibenta ni partner sa puhunan or wala pa sa puhunan, dilugi na tayo. Kaya, ang limit kong maglagay ng presyo sa mga napapamili namin. May dumaan lang guys. So, pag check ko, nagulat ako kasi 27 pesos lang yung bentahan ko nito. So, sabi ko, 26.50 na. So, kanina nga guys, may bumili sa akin nito. In-explain ko pa talaga sa kanya na 29 na to. So, sabi ko, halos 2 pesos na lang po yung patong ko dyan. 27 yung puhunan. Eh, 0.50 centavos na nga lang naman eh. Oh. Kung ano natin, 27 pesos na yung puhunan yan. Ipagkakait pa ba natin yung 50 centavos? So, sabi ko, okay na ako sa 250 na tubo. Ayan siya guys, oh. Kaya talagang pag-check ko ng resibo, nakita ko kaagad kasi kauna-unahan siya. Hindi ko madampot dahil wala akong kuko. So, may nagpa-cash in guys ng 100 pesos. Yan. 5 piso yung patong natin kapag saktong 100. So, syempre, inuna natin yung customer bago tayo mag-vlog. So, sana nga ba yung sinasabi ko? Log out ko muna to. So, ayun nga guys. Yung patong lang natin dito is 250. Pero kung sa ibang tindera yan, isasakto na yan na 30 pesos. Pero naisip ko guys, na wag muna. Kasi hindi stable guys ang presyo or puhunan ng Nescafe.
Kaya naisip ko 29 na lang muna kasi hindi pa naman to fix na ito yung presyo natin. Malay po natin magtaas po ulit ang puhunan nito. So mag-a-adjust po tayo ulit. Wala naman po tayong magagawa. No choice talaga tayong mga tindera. Kapag nagtaas ang presyo ng mga bilihin, syempre para kumita tayo kahit konti is magpa-price increase talaga tayo. Wala tayong choice. Ayan. So, merong mga customer na nakakaintindi. May mga customer na akala dinadaya sila. So, try kaya nila sila mamili para alam nila yung presyo ng mga bilihin, 'di ba? So, meron pa tayo guys, another topic today. Isingit ko na lang din dito sa nakakagulat na presyo ng Nescafe 20 grams. So, meron kasing nagtanong sa ating comment section. Ilalagay ko na lang guys yung ano niya dito. Ayan, sabi po niya, "Ma'am, ano naman po ang maipapayo nyo tungkol sa mga nangungutang?" Siguro may tindahan din po si ma'am, kaya natanong niya yan sa mga nangungutang or personal na may utang sa kanya. So, ang masasabi ko sa mga nangungutang, ihalimbawa na lang natin na yung nagtanong ay merong tindahan. Siguro nai-stress siya kasi ang daming nangungutang sa tindahan niya. Kung ano daw ang maipapayo ko sa mga nangungutang, sa mga customer na nangungutang, hindi para sa kanya na sari-sari store owner. So, payo ko sa mga nangungutang, siguro, wag natin iasa lahat ng pangangailangan natin sa mga tindahan. Kumbaga, parang nag-groceries kayo pero utang lahat ng kinuha nyo. Syempre, 'di ba, bilang isang tindera, dapat bilang customer, lagi din nating iisipin na hindi lahat ng tindera mayaman. Kaya nga nagtindahan, yung tindera, may-ari ng tindahan is para kumita. Hindi yung para kunin nyo or mangutang kayo. Basta kung ano yung pinangako nyo, kung kailan nyo babayaran, is bayaran nyo. Kasi hindi lang naman yung tubo ang nawala doon sa may-ari ng tindahan, pati yung puhunan ng item. For example, ito 29 pesos yung bentahan niya, mangungutang ka nito tsaka 1/4 na asukal. So, aabonohan yan ng may-ari ng tindahan, yung uutangin mo, tapos papalipasin mo 1 linggo, papaabutin mo pa ng 2 linggo bago ka magbayad. So, iisipin po natin sa mga nangungutang kung 'di ba, mahiyahiya din naman po tayo kahit kaunti. Kahit simpleng mga ganito lang, magkano lang po ang patong namin dito, 'di ba? 3, 2, 'di ba? Yun lang po ang patong namin. Kaya pag nangutang po kayo ng isang item, dala din po yung puhunan ng item. Kaya yun po yung lagi nating iisipin na kung ano din yung pinangako nyo, kung kailan nyo babayaran, is bayaran nyo. So, yun yung mapapayo ko. And minsan, sa mga customer na nangungutang, maipapayo ko din na huwag tayong masyadong mareklamo. Meron kasi nangungutang na nga lang, sobrang mareklamo pa sa presyo. Sasabihin ang mahal-mahal, but dun sa kabila is mas mura ng piso or 2 piso. So, wag po tayong ganyan. Nangungutang na nga po tayo, i-compare pa natin sa ibang tindahan yung inuutangan nyo. So, konting respeto naman, 'di ba? Ibigay nyo na yung piso, 2 piso kasi inabala nyo, kinuha nyo yung item, tapos hindi nyo naman babayaran agad, 'di ba? Nangutang na nga kayo. So, shut na lang yung mouth, 'di ba? Huwag na lang tayong magsalita ng kung ano-ano. Basta pag nangutang ka, sabihin mo kung kailan ka magbabayad and tuparin mo. So, yun lang yung maipapayo ko tungkol sa mga nangungutang. Kasi, kapag good payer ka, ito payo ko sa mga nangungutang. Kahit saang tindahan, kapag good payer ka, makakaulit ka sa tindera. Pero kapag hindi ka good payer, it's a no na para sa mga kapwa ko tindera. Kasi mahirap magpatakbo ng isang sari-sari store. Mahirap magpalago. Pero kung ayun nga, yung tiwala ay sisirain nyo, talagang, ang tiwala kasi mahirap ibalik yan kapag nasira. Kaya, ayun, hindi na kayo makakaulit kapag hindi kayo good payer. So, yun lang po ang masasabi ko. And sana mapanood to nung nagtanong ni ma'am. So, pa-flash ko na lang dyan guys yung
pangalan niya and yung tanong niya. So, ayun guys, dito ko na rin tatapusin ang aking vlog. And, ayun nga, may papayo ko lang sa mga kapwa ko tindera na eto, hindi ako magsasawang sa inyo guys, mag-advise na always nyong i-check yung mga resibo. Ito guys, akala ko kahapon na wala itong resibo na to. Pala, nakasingit lang to doon sa bitbit kong pinamili kong itlog. Ito guys, dito. So, puno to ng itlog kahapon nung namili kami. Dito siya nakapatong. Akala ko, nilagay ko siya sa bulsa ko at nalaglag habang nakasakay kami sa motor. Pero nakita ko din siya nung i-display, nung nilalagay ko na sa tray yung itlog. So, sabi ko, ayan. So, pag-check ko nga, dun ko nalaman na ang mahal-mahal na pala nitong Nescafe Classic 20 grams. Kaya, nag-adjust na naman po ako ng aking bentahan. So, ayun. Kung ayaw naman ng customer at namamahalan, mag-try sila sa iba kung makakabili sila ng mura pa. So, wala namang problema doon, di ba? So, pag-check ko ng mga nung ating resibo, ayan, syempre, ito lang ang napansin ko, Nescafe lang talaga ang sobrang magtaas ngayon. Ang kopi ko, hindi masyado siyang nagtataas ngayon eh. Yung bili ko sa gyms, alam nyo ba, kaya nagpunta kami guys, kahapon sa Manggahan, is para bumili nga ng ganito, mamili ng sigarilyo, at mamili ng iba pang kulang dito sa tindahan. Bigas hindi kami bumili kasi meron pa naman. So, ayun nga, sa kasamaang palad, pag check ko nga, tumaas na yung Nescafe Classic 20 grams. So, wala naman tayo guys magagawa kundi mag-adjust ng ating bentahan. So, yun lang naman guys yung napansin ko dito sa resibo na medyo tumaas sa mga napamili natin. Kasi halos naman ang pinamili ko mga chichirya, mga kutkutin dito, dalawang klase ng delata, mega sardines na green kasi yun yung wala dito sa gyms. Mega sardines na green, hindi, tagal nila magkaroon ng stocks. Tapos, Saba Mackerel, wala rin sila. Kaya, doon ko din binili sa Pure Gold. Ang hinahanap ko pa nga mga kasari, yung Saba Squid. Kaso, ang tagal din magkaroon sa Pure Gold. At dito naman sa ibang pinamimilihan ko, wala naman nun. Sa Pure Gold lang talaga meron. So, nakakita ko ng 12 pieces. For only 99 pesos na Milo. So, bumili din ako isang bundle lang nun. Kasi may Milo pa naman. So, pandagdag lang dito. So, yun guys. Yan lang guys ang ating vlog for today. At payo again bilang isang tindera sa mga nangungutang. Be a good payer. Yun lang po. Bye guys!